lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Bilang tugon sa direktiba ng bagong talagang Chief PNP na si Police General Nicolas Torre III sa pagpapaigting ng kampanya kontra iligal na droga, tuloy-tuloy ang operasyon ng pambansang pulisya. Kaya naman, 2 sospek kabilang ang top 10 city high-value individual target ang nailagay sa kamay ng batas matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation sa Davao City. Patrolwoman Sheena May Ilagan, ibalita mo. Matagumpay na aresto ng mga operatiba ng MAA Police Station ang 2 individual sa isang isinagawang buy-bust operation sa Proc 1-B Lower Dampa, Barangay Magtuod, Davao City, nito lamang Mayo 31 taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Philip Dave Odin, officer in charge ng MAA Police Station, ang mga sospek ay kinilala sa mga alias sa Maite, isang 21 anyos na driver na isang top 10 city high-value individual, at alias Junjun, isang 27 anyos na construction worker. Nasamsam mula sa operasyon ang tinatayang 80,000 pesos na halaga ng hinihinala ng shabu. Ang mga nasabat na ebidensya ay agad na isinailalim sa pagsusuri ng Philippine National Police Crime Laboratory upang mapatibay ang kasong isasampa laban sa mga sospek. Sa ngayon, nakakulong na ang 2 sospek sa MAA Police Station at nangarap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting ang mga hakbang kontra kriminalidad alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatili ng kapayapaan at kaisan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ilagan. Nasa kulungan na ngayon ng isang lalaki matapos magpaputok ng baril sa gitna ng alitan ng pamilya sa Purok 3A, Barangay Sumbak, Kidapawan City. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Resely Umalay. Isang lalaki ang naaresto matapos magpaputok umano ng baril sa isang pampublikong lugar sa Barangay Malatab, Antipas, Cotabato noong Hunyo 1, taong kasalukuyan, bandang alas 5 ng hapon. Kinilala ang sospek na si alias Beb, nasa hustong gulang, walang hanap buhay at residente sa Purok 7B, Barangay Malatab ng nasabing bayan. Batay sa ulat ng Antipas Municipal Police Station, habang nagsasagawa ng mobile patrol ang kanilang grupo patungong Barangay Malatab, isang concerned citizen ang lumapit upang iulat ang isang kaguluhan sa WWJ swimming pool na matatagpuan sa Purok 7A. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar at inabutan si Masarigan na siyang nagmamay-ari ng nasabing pasilidad. Ayon sa kanya, nagpaputok umano ng baril si Beb gamit ang isang improvised na caliber 38 revolver na walang serial number. Matapos ang pamamaril, itinapon ng sospek ang baril sa bahagi ng rubber plantation malapit sa lugar. Naaresto ang sospek sa mismong pinangyarihan ng insidente. Na-recover din ng mga otoridad ang naturang armas na may 3 basyong bala at 3 buhay na bala. Ipinaalam sa sospek ang kanyang karapatang pantao at ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Dinala rin siya sa Arakan Valley District Hospital
para sa medical examination bago siya ikulong sa custodial facility ng Antipas Municipal Police Station. Ang nakuhang ebidensya ay isinumite sa Provincial Forensic Unit sa Kidapawan City para sa ballistic examination. Samantala, inihahanda na ang kasong alarming scandal, paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay sa gun ban para sa inquest proceeding sa Provincial Prosecution Office sa Kidapawan City sa pamamagitan ng mabilis na aksyon ng mga otoridad na ipatupad ang batas at naipakita ang patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa krimen at karasang dulot ng mga hindi rehistradong armas. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Matugumpay na nasagip ng mga tauhan ng Women and Children Protection Center ang 4 na menor de edad na biktima umano ng online child sexual exploitation matapos ang isinagawang entrapment and rescue operation sa Naga City, Cebu. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Sana Rose Luna. Huli sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data o WSSECD ang suspect na ina mismo ng 3 sa 4 na biktimang menor de edad na nasagip sa isinagawang entrapment and rescue operation ng mga tauhan ng Women and Children Protection Center o WCPC sa Naga City, Cebu nitong nakaraang linggo ng Huwebes. Ang suspect ay nagbebenta ng malalaswang larawan at videos online ng mga nasabing biktima kapalit ng pera. Napag-alaman na ang suspect ay nakikipagtransaksyon sa pagkuha at pagpapakalat ng mga malalaswang imahe ng mga batang biktima sa isang UK national na naaresto din sa kasong sexual assault. Sa patnubay ni Police Brigadier General Portia B. Manalad, hepe ng WCPC, kasama ang mga operatiba ng Visayas Field Unit nito sa pangunguna ni Police Colonel Aladin E. Dingal, ay agad na nagsagawa ng investigasyon sa naturang impormasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakahuli ng suspect at pagka-rescue ng mga nasabing biktima. Samantala, nasa linya ng telepono ngayon ang hepe ng Visayas Field Unit ng WCPC para magbigay ng pahayag sa naganap na operasyon. During po sa implementation ng WCCD, nagkakantak po yung RACO 7 ng on-site digital forensic examination wherein nakakuha po tayo ng more than 60 sisaim, including po yung naka-attach sa repera. Nasa kustudiya na ngayon ng WCPC ang naturang suspect habang nasa pangangalaga naman ng MSWDO ang mga nasagip na biktima para mabigyan ng nararapat na assessment at karagdagang pagsusuri. Huwag magatubiling magsumbong sa tanggapan ng WCPC kaugnay ng ganitong aktibidad gaya ng online sexual abuse and exploitation of children na may kaparusahang habang buhay na pagkakabilanggo. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. Nasa kote ng mga operatiba ng Iloilo City PNP ang 3 drug suspect sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng tinatayang 1.4 milyong pisong halaga ng shabu. Ang report mula kay Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Isa na namang matagumpay na operasyon kontra illegal na droga ang isinagawa ng Iloilo City Drug Enforcement Unit, katuwang ng Iloilo City Police Station 1, na kung saan 3 hinihinlaang nagbebenta ng illegal na droga ang naaresto at 1.36 milyon na halaga ng hinilaang shabu ang nakumpiska. Naganap ang nasabing operasyon pasado alas 12 ng tanghali sa Barangay Muli, Lune City proper, Iloilo City, ika-1 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Romelo Tabuyok, OIC ng Iloilo City Police Station 1 ng mga suspect na si alias Totong, 46 na taong gulang, alias Totong Libat, 44 na taong gulang, may asawa, kapwa residente ng Barangay Muli, Lune, at alias Panoy, 36 na taong gulang na may asawa, residente ng Barangay Tabunak, San Enrique, Iloilo. Ayon sa mga otoridad,
Ang tatlong suspect ay kabilang sa listahan ng mga high-valued individuals na minamanmanan dahil sa kanilang pagkakasangkot sa iligal na droga. Na-recover sa mga suspect ang 6 na plastic sachet at 4 na knot-tied plastic sachet na naglalaman ng inilaang shabu, kasama ang buy-bust money at iba pang ebidensya. Pinuri ni Police Colonel Kim P. Ligada, hepe ng Iloilo City Police Office, ang mahusay na koordinasyon at tagumpay ng isinagawang operasyon. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang mga suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang tuluyang masugpo ang iligal na droga sa lungsod. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patroluman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Bansagon. Samantala walang takas sa mga otoridad ang 18 anyos na lalaki na kinikilalang high value target matapos makumpiskahan ng mahigit 200,000 pisong halaga ng marijuana sa Lapu-Lapu City, Cebu. Narito ang report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Arestado ang isang 18 anyos na lalaki na kabilang sa high-value individual watchlist ng Lapu-Lapu City Police Office matapos mahulihan ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Major Iranio Ridor, Station Commander ng Police Station 4 Lapu-Lapu City Police Office, ang suspect na si alias Mark, 18 anyos, at residente ng Sitio at Tabay, Barangay Agos, Lapu-Lapu City, Cebu. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 9:51 ng gabi na ikinasa ang naturang operasyon na humantong sa pagka-aresto sa suspect. Na-recover mula sa suspect ang 5 pakete ng dried leaves na hinihinalang marijuana na aabot sa 1,671 grams at may standard drug price na 200,520 pesos. Jansport backpack na ginamit bilang lagayan ng marijuana at buy-bust money. Kasalukuyang nakadetain ang suspect sa LCPO Custodial Facility habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. To the dedicated personnel of PS4 Agos Police Station and the community of Bupunganos, I commend our drug enforcement team for seizing nearly 2 kilograms of dried marijuana bricks. This achievement reflects your vigilance and commitment to the community safety. Thank you for your dedication and professionalism. Together, we can maintain a safer, drug-free environment. Please report any suspicious activity. Together, we are stronger. Let's remember that every action counts in your fight against illegal drugs. We will continue working to keep our streets safe and protect our youth. Thank you, and let's remain united in this fight. Buong determinasyon ng mga kapulisan sa pagtugi sa mga sangkot sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Nicanor. Tinatayang 2.5 milyong halaga ng dried marijuana leaves ang nasabat ng mga otoridad mula sa 2 individual matapos ang isinagawang buy-bust operation sa La Trinidad, Benguet. Police Master Sergeant Lenny Valerio, ibalita mo. Bilang resulta ng mas pinaigting na kampanya ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region laban sa pagtatanim at pagbebenta ng marijuana sa lalawigan ng Benguet, nadiskubre at sinira ang tinatayang 150,000 na halaga ng fully grown marijuana plants sa Sitio Mokgao, Barangay Badaw, Kibungan, Benguet nito lamang unang araw ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang matagumpay na operasyon ay ikinasa ng Kibungan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Benguet Police Provincial Office, Regional Intelligence Division ng PROCAR at ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera.
Ang operasyon ay nagresulta sa pagkatuklas ng isang plantasyon ng marijuana na may tinatayang lawak na 150 square meters at may nakatanim na 750 na piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 150,000 pesos standard drug price. Agad na binunot at sinunog ng mga operatiba ang lahat ng marijuana plants pagkatapos ng kaukulang dokumentasyon. Patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon sa mga kalapit na lugar at mahuli ang mga individual na responsable sa pagtatanim ng iligal na halaman. Ang pagpuksang ito ng kapulisan ay bilang pagsuporta sa isinusulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole-of-nation approach na kinakailangan para masugpo ang paglaganap ng iligal na droga at maging illegal drug-free ang bansa. Mula dito sa Rehiyon Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Valerio. Arestado ang isang lalaki na sangkot umano sa kasong carnapping matapos ang isinugong operasyon ng PNP Highway Patrol Group sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Alamin ang detalye ng balita mula kay Police Corporal Adelord Yaros. Isang lalaki na may kasong carnapping ang inaresto ng mga tauhan ng Provincial Highway Patrol Unit Mimaropa sa pangunguna ni Police Major Ronaldo Inaldo sa pamumuno ng kanilang Regional Chief na si Police Colonel Ani Mangelen kasama ang kapulisan ng Calapan City Police Station sa pamamagitan ng intelligence-driven operation sa Barangay Ginubatan, Calapan City, Oriental, Mindoro, nito lamang Mayo 31, alas 11 ng tanghali. Sa bisa ng warrant of arrest ay inaresto si alias Roel, 42 anyos na taga-Barangay Malamig, Calapan City, Oriental, Mindoro sa pamamagitan na din ng Barangay Information Network o BIN. Ang pagkakaresto po kay Ginoong Roel M. Baruelas ay sa bisa ng warrant of arrest sa paglabag sa Republic Act 1083 o yung tinatawag nating Danyo Anti-Carnapping Act of 2016 na inilabas mula sa sala ni Honorable Charity Grace Alcantara Rico ng Branch 40, Port Judicial Region, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ang matagumpay na operasyong ito ay bunga ng maayos na koordinasyon mula sa iba't ibang law enforcement agencies at sa aktibong partisipasyon ng Barangay Intelligence Networks at sa ibayong sipag mula sa mga tauhan ng Oriental Mindoro Provincial Highway Patrol Team. Layunin po ng Highway Patrol Group na siguruing maaresto at may harap sa korte ang taong may kinakaharap na kasong carnapping. Makakaasa po kayo ng buong HPG ay patuloy na magmamatsyag para po sa inyong kaligtasan sa kakalsadahan. Dahil sa walang kapagurang operasyon ng PNP Highway Patrol Group na hulihin ang may mga pagkakasala sa batas upang makamit natin ang kapayapaan at katahimikan ng bawat kakalsadahan tungo sa isang bagong Pilipinas. Ang suspek ay binasahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang naunawaan at nasa kustudiya na ng Calapan City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada sa pamumuno ng aming butihing Direktor, Police Brigadier General Eleazar P. Mata. Ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Adelord Yaros para sa Police News Network. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Yaros. Isang squad leader ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumukol sa mga otoridad sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Patunay sa patuloy na paghina ng hanay ng mga rebeldeng komunista sa rehiyon. Police Corporal Juan Paulo Lansangan sa report. Nagsagawa ng counter-insurgency operation ang mga tauhan ng 102 Special Action Company, 10 Special Action Battalion ng PNP SAC, kasama ang Provincial Intelligence Team, Occidental Mindoro, Regional Intelligence Unit 4B, at iba pang unit ng PNP sa voluntaryong pagsuko ni alias Barmy sa Barangay Kaguray, Magsaysay, Occidental Mindoro. Si Barmy ay isang PSR-listed CTG member at squad leader ng unit Militiang Bayan, support element ng Sub-Regional Military Area 4D, batay sa Operational Periodic Status Report, first quarter ng 2025, sa ilalim ng Operational Spur Remnants ng Dismantel Ilusang Larangan Guerrilla at Southern Tagalog Regional Party Committee na pinamumunuan ni alias Maan. Ang tagumpay ng operasyon ay nagmamarka ng isang pagkabuluhang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng gobyerno
may sulong ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Mula dito sa headquarters sa Port Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Juan Paulo S. Lansangan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.